worship you and bless your holy name. Salamat po sa pagbisita mo sa amin sa oras na ito. Panginoon, Holy Spirit, make a difference today. As we study the Word, have your way. Hingahan mo ng buhay ang mga salitang ipapahayag. At Lord, walang masayang na salita mo, Panginoong Diyos. Ang bawat salita at titik, Panginoon, ay maitanim sa aming puso, magbago sa aming buhay. Salamat sa presensya mo. At Lord, tunghayan mo ang mga anak mo, Panginoon, na naririto. Hindi kami nagsayang ng oras sapagkat ikaw ay may gagawin sa amin sa hapong ito. Marami pong salamat. Maraming salamat sa iyo mula sa aming puso. Salamat sa pag-ibig mo sa amin. Lord, hindi man namin lubos na maunawaan, dalangin namin at mithiin namin sa aming puso. Deklarasyon ng aming labi, mahal ka namin, aming Ama. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Wow! Pwede nang tayong makaupo, maliban lamang po sa ating mga panauhin. Meron po ba tayong mga bisita ngayon? Meron ba? Wala tayong panauhin? Wow! Next Sunday, mag-imbita kayo, ha? Amen! Amen! It's good to see you! Amen! Amen! Handa na ba kayo sa salita ng Diyos? So ba, are you ready for the Word? Amen. Alam niyo po, napakahalaga na kahit sino ang tumayo dito sa pulpit. Ang Panginoon po ang nangungusap sa atin. Amen? Amen? Wala pong matutulog sa inyo, ha? Yung mga katabi ninyo, pagka natulog, binibigyan ko kayo ng karapatan na kurutin sila. Ha? Sabi mo sa katabi mo, huwag ka magalit pagka kinurot kita, ha? Ayan, magandang hapon sa inyo. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, I am blessed today. Praise the Lord. Hallelujah. Totoo na bless ka? Amen. Sa ang katotohanan po, na buhay pa tayo ngayon, ay pinagpala na tayo. Amen? Praise the Lord. So sige, buksan natin ang ating Bibles. Alam niyo po, sa ganitong pagkakatipon, laging dumarating ang presensya ng Diyos. Amen? Kaninang umaga, grabe ang presensya ng Panginoon. Para bang yung, kahit siguro 4 pa na service tayo, mag-a-attend pa rin ako. Amen? Kasi ang salita ng Diyos na napapakinggan natin, kahit na paulit-ulit po ninyong napapakinggan, isang panahon na kayo'y nakikinig magmamanifest yan sa inyo. Amen? Kailangan lang natin meron tayong expectant heart. Sabihin mo, puso na naghihintay. Umaasam. Amen? Nag-e-expect tayo mula sa Panginoon. Sige, buksan po natin ang ating Bibles. Magsisimula po ako ng bagong serye. Kaya kaninang umaga ako rin ang nag-preach dahil gusto kong ito ay iset na tema para sa mga susunod nating pag-aaral. Binigyan po tayo ng Panginoon ng mensahe sapagkat nung nagsimula po tayo na magpahayag ng dakilang biyaya, napakaraming aspeto ng dakilang biyaya ng Panginoon na gusto niyang iparanas sa atin. At isa po sa mga biyayang ito ay yung tinatawag natin na divine acceleration. Sabihin mo nga, divine acceleration. Ang acceleration ay kung meron kang sasakyan ay nagpo-progreso ka, nag-accelerate. Amen? Bumibilis ang takbo ng sasakyan pagka nag-accelerate, hindi po ba? Dito po yung divine acceleration, ito po ay binigay ng Panginoon sa atin para yung mga bahagi ng buhay natin na para bang ang tagal-tagal na hindi umaasenso ng buhay natin, gusto ng Panginoon na bilisan. Amen. Bilisan niya ang pag-usad. Bilisan niya ang pagdating ng ating pagpapala. Bilisan niya ang restoration ng panunumbalik ng ating mga relasyon na nasira. Bibilisan niya yung mabubuting bagay na dapat ginagawa niya sa ating buhay. Amen. Amen. At dahil po doon,
napansin po ninyo sa mga pahayag ng mga pastor na tumatayo dito, sinusundan po nila yung vein na yon. Ngayon, ang Panginoon ay patuloy na nangusap sa akin. For the past weeks, hindi ako nagpipreach kasi ako ay nagme-meditate at nag-aaral ako ng salita ng Diyos sapagkat sabi ng Panginoon, ang dakilang biyaya, ang pagpapala, ang divine acceleration, ang healing, ang prosperity, everything about the good things that God has prepared for us can only be experienced by the citizens of the kingdom. Yun lamang nasa kaharian ng Diyos ang makakaranas ng mga bagay na yan. Amen. Tanong ko sa inyo, taga-kaharian ba kayo ng Diyos? Ngayon, kung kayo ay nakapasok na sa kaharian ng Diyos, tanong, sigurado ba kayo? Sabi ng iba, okay. Sa mga susunod nating pag-aaral, sabi ko nga, gusto ko yung mga magpapahayag dito ay i-take ninyo the same vein. Okay? Mula po nung ako ay nag-aral patungkol sa kaharian ng Diyos, nagkaroon ako ng, tawag dito, sharp na personal recognition sa mga bagay sa Bible about the kingdom of God. It's the same way when the Lord asked me to preach on great grace. Amen. Kung nag-a-attend kayo ng morning service, kaya gusto ko sana kung po pwede mag-attend kayo ng morning and afternoon. Kasi nagkakaiba po kasi yung mga magpipreach. Amen. Minsan pareho, minsan iba. But even if katulad kaninang umaga, ito rin ang preaching ko kaya ng English. Ngunit every time, iba ang kilos ng Panginoon. Amen. Noong ibinigay niya sa akin ang topic na Great Grace, napakarami nagkaroon ako ng sharp na personal recognition system. Every time na babasahin ko ang Bible, nakikita ko yung grace language. Amen. Diba? And David had favor in the eyes of God. Grace language yun. Ang daming mga grace passages. Ngayon na nagsimula po ako 3 weeks ago na mag-aral sa The Kingdom of God, kasi ito ang bagong series ng ating pag-aaral. Sobra akong na-amaze na ang kaharian ng Diyos ang number 1 priority at main message ng ating Panginoong Jesus. Wala siyang iprinits in His 3 years or 3.5 years of ministry apart from the kingdom of God. Hindi siya nag-preach on prosperity. Hindi siya nag-preach on the church. Hindi siya nag-preach ng lahat ng mga ipinipreach natin. Ang iprinits niya ay ang kaharian ng Diyos. So today, we are going to study the kingdom of God. At ito, ang aking faith ay mauunawaan natin ang kaharian ng Diyos, paano tayo mamuhay sa kaharian ng Diyos, ano ang mga batas sa kaharian ng Diyos na dapat natin sundin, paano natin i-manifest, o how do we demonstrate or manifest the kingdom of God. Sapagkat once na tinanggap natin ang Panginoong Jesus, the kingdom of God is within us. Amen. At sa araw na ito, gusto ko lang i-clarify at gusto ko lang na mag-create ng excitement sa inyo about the kingdom of God so that each and every one of us can operate and walk in the kingdom of God successfully so that all of us, upang bawat isa sa atin, we will find our assignment and we will contribute to the advancement of the kingdom of God. Amen. Okay, so, ang text po na ating babasahin, Mark 1, ito po ang magiging foundational text, although napakadaming dapat pa nating i-ano. Kaya, kung kayo ay excited lagi sa salita ng Diyos, amen, magte-take notes kayo at hindi kayo magpapaabala. Amen? Sapagkat ang salita, walang ibang magbabago sa ating buhay kundi ang salita ng Diyos, hindi salita ni Pastora. Amen. Ako ay daluyan lamang ng salita ng Diyos. I want you to make your own study. Amen. Hindi lang kayo naniniwala basta sa akin, mag-aaral kayo. Amen? So ito po ang ating teksto. Pagkatapos, madakip si Juan, this is John the Baptist, pumunta si Jesus sa Galilea na ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos na sinasabi na ganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa
ebanghelyo. Okay. Wala yung aking English, kasi dito dahil hiningi kaninang umaga, yung aking aking outline. Anyway, sa English, pwede ba nating tignan ang English, CJ? CJ? Okay, now after John was put in prison, Jesus came to Galilee preaching the gospel of the kingdom. Nakita ninyo ang kaibahan ng Tagalog sa English? Doon sa Tagalog, ang ebanghelyo. Pero sa English, the gospel of the kingdom. Amen? Saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Bibigyan ko muna kayo ng context o background ng text na ito. Remember, ito ay sinulat ni Mark. Lahat po ng mga gospel writers, Matthew, Mark, Luke, and John, meron po silang account dito. Kaya ako kinuha yung kay Mark kasi si Mark, sharp ang kanyang mga, at meron akong gustong emphasize. Ito po ay after na ang Panginoong Jesus ay binaptize ni John the Baptist, dumating sa kanyang banal na espiritu, and immediately, the Holy Spirit led him, dinala siya ng Holy Spirit sa ilang upang siya ay itempt ng dyablo 40 days. Tama? Kayo ba ay nagbabasa ng salita ng Diyos? Alam nyo, kailangan po ninyong basahin ang salita ng Diyos because you will not appreciate the revelation that is being preached here if you do not read your Bible. Hindi ko po kaya na i-explain sa inyo lahat. Okay? So, kailangan babasahin natin ang Bible. And immediately after na bumaba ang Panginoong Jesus, nalaman niya na si John the Baptist ay inikinulong ni Herod. Basahin ninyo ang background, bakit siya ikinulong ni Herod. Okay? Ikinulong siya ni Herod sa Jerusalem. And Jesus left Jerusalem and went to Judea, to Galilee. Ang si John the Baptist, inaasahan niya na pupuntahan siya ni Jesus kasi pinsan niya si Jesus. Okay? Para dalawin sa preso at para ibalik. Para ilabas. Kasi si John the Baptist naniniwala ni si Jesus ay Messiah. Amen. Ngunit hindi nagpunta doon si Jesus. Instead na pumunta doon si Jesus, umalis siya, nagpunta siya sa Galilee. Bakit? It is a wise decision because dahil sa naikulong nila si John the Baptist, ang mga Pharisees at mga religious leader, they will be looking after Jesus at siya ang isusunod. Tama. So instead na pumunta doon si Jesus, nagpunta siya sa Galilee. Kasi hindi pa niya panahon. Amen. Okay. And nagpagpunta niya sa Galilee, he was full of the Holy Spirit, nag-preach siya kaagad ng ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Sabi mo, gospel of the kingdom. Okay. Gospel is good news. Amen? Magandang balita. Tanong ko sa inyo, meron bang balita na magaganap pa lang? Wala. Pagkabalita, naganap na. Amen. Okay. Sabi ni Jesus, the time is fulfilled. Why? The time is fulfilled. Dumating na ang kaharian ng Diyos. The Jewish, they are always waiting for the Messiah who will bring back and restore the kingdom of God. At yun ang panalangin nila araw-araw. In fact, nung tinuruan ng Panginoong Jesus ang mga disciples na manalangin sa Matthew 6:10, itinuro niya, this is then how you should pray, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come, thy will be done. So lagi nilang ipinapanalangin yon. And then, sabi ngayon ng Panginoong Jesus, the time is fulfilled. Ano yung fulfilled? The coming of the kingdom was prophesied by the prophets, especially Daniel. Amen. Daniel 2, Daniel 9, Daniel 7:4, and noong in-announce ni Gabriel, si Angel Gabriel, in-announce niya kay Mary na siya ay mabubuntis at magkakaanak. Buksan natin ang Luke 1:33. Luke 1:33. Maganda siguro English na lang muna tayo. Ano? Itatagalog ko na lang kasi malabnaw yung Tagalog. Pwede ba? Okay. Sabi dito, pertaining Jesus, sabi ni Angel Gabriel, and he, Jesus, the child,
who will be born will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. And then sa Daniel 7, yung next verse, then to him was given, to him, Jesus Christ, the Messiah who is coming, was given dominion and glory and kingdom, that all peoples, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and this kingdom, the one which shall not be destroyed. Sabi po sa Tagalog nga natin, binigyan siya ng kapangyarihan, kaluwalhatian at kaharian upang ang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay maglingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Yan ay kaharian ng ating Panginoong Jesus. Okay? So, iprinits ni Jesus ang sabi niya, the time is fulfilled. Ay, ito na yung mga prophecy. Na ano daw yung prophecy na yon, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, the kingdom of God is at hand. Amen. Ngunit nung sinabi ito ni Jesus, sabi niya, the kingdom of God ay malapit na ang kaharian ng Diyos. Bakit? Ang Panginoong Jesus ang nagdala ng kaharian ng Diyos. And that time na sinabi niya that the kingdom of God is at hand, hindi pa siya ipinako sa krus, hindi pa siya na-resurrect, hindi pa siya na-glorify. Tama? Pero ngayon, dahil past tense na yan, Jesus was crucified, resurrected, and was glorified. Anyone who received the Lord Jesus Christ, the kingdom of God is within you, within us. Amen. O, so ang kaharian ng Diyos ay nasaan na? Hindi na siya malapit. Nasaan na? Nasa atin. Nasa ating puso. Because Jesus is the gospel and He is the bringer of the kingdom of God. Klaro? O, so sabi mo, kasabit mo, ang kaharian ng Diyos ay nasa puso mo. Yan. Huwag niyong kalilimutan. Nasa puso natin ang kaharian ng Diyos. Okay, sabi niya, noon, nung nag-preach siya, repent and believe in the gospel. Sabi niya, kumbaga sa Tagalog, magsisi kayo at manampalataya kayo sa magandang balita ng kaharian ng Diyos. Bakit? Ano ang ibig sabihin ng repent? 3 bagay ang ibig sabihin dito ng Panginoong Jesus nung sinabi niya sa mga Hudyo na mag-repent. Number 1, meaning niya is, turn away from your sins. Iwanan na ninyo ang inyong mga kasalanan. Amen. May mga kasalanan pa ba kayo? Iwanan nyo na yan. Ang mag-repent ay 180 degrees turn kayo. So kung ito ang kasalanan nyo, iiwanan ninyo yan at maghaharap na kayo sa Panginoon. Amen? Amen. So kung kayo ay, ano ba ang mga kasalanan ninyo? Kung kayo ay proud, huwag na kayong maging proud. Sa kaharian ng Diyos, ang mga nakatira doon ay mga mabababa ang loob. Kung kayo ay hindi nagpapatawad, magpatawad na kayo. Kung kayo ay tsismosa, huwag na kayong maging tsismosa. Amen? Hallelujah. Pangalawang kahulugan ng repent. The meaning of repent can be understood in relation to faith. Kasi kanina, repent and believe. Okay. Ano ang sinasabi ng Panginoon? Change your mind about Christ. Amen? Baguhin ninyo ang pananaw ninyo kay Kristo. Alam ba ninyo na hanggang ngayon, ang mga Hudyo hindi naniniwala na si Panginoong Jesus ay ang Messiah? Amen? Amen? Okay, so change your mind. Okay. And believe that Christ is the bringer of the kingdom of God. At pagka kayo nanampalataya sa Kanya, kayo ay maliligtas at ang kaharian ng Diyos ay dadating sa inyong buhay, sa inyong puso. Amen. Pangalawang meaning ng repent. Pangatlong kahulugan ng repent is to change your course. Baguhin na ninyo ang direksyon ninyo. For example, kung ang buhay mo ay,
Ibig sabihin, pagka sinabi pong ibig sabihin manumbalik. Regain, ibalik. Hindi ba? To come again, to come back, to restore, regain, restore, recompense, again, okay. Pen, meaning to say, high, Pentateuch, high life, high living. Okay. Amen. Sa mataas na antas ng pamumuhay. Ang ibig sabihin dito ng Panginoong Jesus, before sin came in, Adam was living with God in the Garden of Eden. Amen. Sa Garden ng Eden, Adam had dominion over all creation. Tama? Amen. He can see in the spirit, he can operate in the natural. Eternity, the natural and the spiritual is one world, one reality. Si Adan, nakakakita siya in the spirit, and yet nakaka-operate siya in the natural because he is God in the flesh. Hoy. Makatulog na kayo. Nauunawaan niyo ako. Naririnig niya ang awit ng mga anghel. Amen. Nakikita niya ang presensya. Nakakakita siya in the spirit. Nakikita na ang mga angels. Open ang mata niya. Okay. Pero nung dumating ang kasalanan, di ba? Nabuksan ang kanyang physical, carnal eyes, nag-close ang kanyang spiritual eyes, he was totally separated from the presence of God and from the spirit realm na kung saan labas-pasok siya. Kuha ninyo? Nung sinabi ng Panginoong Jesus to repent, go back to that kind of life where you are ruling and reigning. When you have everything, you have perfect environment, perfect provision, perfect protection, perfect preservation, perfect productivity. Bumalik ka doon. Amen. Paano makakabalik doon ang tao? It is now possible. Because the first Adam who fell, there is a second Adam who will restore everything to man, the dominion that man lost in the Garden of Eden. Nakukuha ninyo ako. Alam mo, minsan namamangha ako. Pag sinabi ng Panginoon na, sapagkat sa pag-ibig ng Panginoon sa atin, we were disqualified to live in Eden. But because of His great love for us, towards us, He gave Jesus Christ, and Jesus brought Eden with Him so that we can have Eden in our hearts. Kuha niyo? Kukuha niyo? Okay. So kung kayo ay nakatira sa kaharian ng Diyos, slowly, as you stay with God, stay in the Word, walk in the Spirit, get revelation about what you have and who you are in Christ, you will soon manifest that Eden kind of life where there is perfect protection, perfect provision, perfect preservation, perfect productivity. Amen. Okay, so yun ang context nito. So, napakaisang dalawang verses, pero pagka pinag-aralan mo ang biblical background, lahat ng mga sinasabi ng mga commentaries, it points to just God wants us to be restored to our original position before the fall. Bago nagkasala si Adan, gusto ng Panginoon na maibalik tayo dun sa ganon na high living. Amen. We are living low today because of sin. Pero binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na makapasok sa kaharian ng Diyos, which we do by faith. Diba? Paano tayo nakakapasok sa kaharian ng Diyos? John 3:3 said, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Kaninang umaga niloloko ko si Brother Orly Dais kasi nag-talk siya sa Love Struck Convergence, diba? Ng youth.
nag-talk siya about yung sa gay community. Sabi niya, unless a man be boy again, he cannot see the kingdom of God. Joke lang yon. Amen. But we need to be born again. Amen. At nung tayo ay na-born again, tinanggap natin ang Panginoong Hesus, isinuko natin ang ating buhay sa Kanya. Sabi po sa Colossians 1:13, tingnan nga natin. So shortcut ko ito Kaya kailangan makinig kayong mabuti because when you understand the kingdom of God, you can see your future very bright. Amen. Sabi niya doon sa Colossians 1:13, Jesus has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love. Amen? Dahil ipinalaya tayo ng Panginoong Hesus na kapangyarihan ng kadiliman at inilipat niya tayo mula sa kaharian ng kanyang anak na kanyang minamahal, verse 14, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of our sins. Kung inilipat tayo ng Panginoon sa kanyang kaharian ng kanyang anak, saan tayo nagmula? Sa kaharian ng kadiliman. Amen. Sumagot naman kayo. Matagal ako mag-preach pagka walang sumasagot. Kasi akala ko hindi nyo pa naiintindihan. Okay. So, sige. Ngayon, pag-aralan natin, what is a kingdom? Ano ang kaharian? Kingdom came from the two words, king and dominion. Okay? A king, alam nyo kung ano ang king? Hari. He is a sovereign ruler. Royal ruler. Ang hari is a dictator, autocratic. Sa Bible, the king rules by his word. Kung ano ang kanyang sinalita, walang makakabali. Amen. And the word dom came from the word dominion or domain. Ang domain, this is land or territory, kung saan ang isang royal ruler ay naghahari. Kaya pagka sinabi natin na kingdom, ito po ay kaharian na pinaghaharian, kung sinabi natin the kingdom of God, ito ay isang lugar, isang teritoryo na pinaghaharian ng Diyos. Amen? Mababasa niyo sa Bible, they use the word kingdom of God and kingdom of heaven interchangeably. Although meron lang mga differences kasi when you refer to the kingdom of man, they would say the kingdom of God versus the kingdom of man. Amen? Pagka naman ginamit yung the kingdom of heaven, ginagamit nila to differentiate the kingdom of the world. Amen? May kaharian ng mundo. Amen? The kingdom, the world system. Okay, naunawaan. Kaharian. So, sa atin, sa kaharian ng Diyos, ang ating hari ay ang Panginoong Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Salamat sa tatlo. Nai-encourage ako mag-preach. Amen? Okay. So, the kingdom of God, isang teritoryo ito, isang domain, or a realm or dimension. Hindi ko kasi ma-explain yung realm, lugar, realm, dimension, or sukat, or nasasakupan, amen, na ang naghahari ay ang Panginoon, but the kingdom of God is both a spiritual reality and a natural reality in the future. Amen? Ito ay isang spiritual na realidad na nararanasan ng mga mananampalataya na katulad nating lahat. Okay? I hope naunawaan ninyo. Naunawaan niyo po ba ako? Englishin ko na lang, pero pisikapin kong itagalog, ha? Okay. So ano ang kaharian ng Diyos? How do we define the kingdom of God? Paano natin bibigyan ng balangkas, katuturan, o definition ang kaharian ng Diyos? Number 1, the kingdom of God is a spiritual system of operation based on God's laws and principles. And it is diametrically opposed to the dying, limited system we used to participate and or participating. Sabi niya, ang kaharian ng Diyos ay itong sistema, isang spiritual reality sistema, kung saan ang nananaig ay ang batas ng Diyos. Ang batas ng Diyos ay spiritual laws.
Amen. Okay. For example, ng mga spiritual laws, the law of seed time and harvest, the law of confession, the law of faith, the law of love. Amen. The kingdom of God is the government of God. It is the rule of God. Ito ay gobyerno ng Diyos. Kung saan ito ay pinapairal niya sa pamamagitan ng kanyang salita na nakatanim sa puso ng bawat mananampalataya. Remember, you cannot operate in the kingdom of God without the word of God. So if you belong to the kingdom and you do not know the word, excuse me, but you are not operating in the kingdom, the glory and the benefits that you should be experiencing, you do not experience because you don't know how to live, because you don't know the word. It is the rule of God in the hearts of people through the word. Pagka sinabi natin, you walk in the Spirit so you don't give in to the desires of the flesh. How do you walk in the Spirit? Mawala ka, bigla kang mag-poop. Ganun, no. The Spirit is the Word of God. The Word is a Spirit. So when you walk according to the Word, you are walking according to the Spirit. And there is a law of the Spirit of life in Christ Jesus. Amen. Alam nyo, I'm sorry, pero gusto ko lang kayong bigyan ng overview. Parang ipinanganak ko tong message na to. And I'm trusting the other preachers to take upon this vein when they preach. We will not get out of this. Amen. Sinabihan ko si Pastor Rosita, si Pastor Cesar, si Pastor Ayan, lahat na magpipreach dito, preach kingdom. Amen. Because this is the word of the Lord for our church today. Sapagkat gusto ng Panginoon, hindi tayo manatili sa klase ng buhay natin. Amen. Nakakalungkot ang mga Kristiyano. 10 taon ng Kristiyano, 20 years ng Kristiyano, naglilingkod pa sa Panginoon. Instead na nagpo-progress sila, nagde-decline pa sila. How can it be? Because you don't know, you don't have knowledge. Amen. Ayoko mangyari yun sa Rema. Amen. Okay, so it is a spiritual reality today. But when Jesus comes in Revelation 21, it will be a natural reality. Amen. Okay, do your own study. Bibigyan ko lang kayo ngayon ng mga pang-tickle ng mga kaisipan ninyo para mag-aral kayo at para wag kayo mag-absent sa mga susunod na gawain. Okay, number 2. So the kingdom of God is a spiritual system of operation. The kingdom of, number 2, the kingdom of God is the government of God. It's not a religion. It's not a denomination. Can you say amen? May kausap ba ako? Okay. It is the rule of God in the hearts of the believer to the word and is characterized by, number 1, Romans 4:17. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi pagkain at pag-inom, kundi ang pagiging matuwid, kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu. For the kingdom of God is not eating and drinking, but it's righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. When we say, does the Spirit eat and drink? Physically? No. Sinasabi niya dito, hindi siya bagay na physical. It is a spiritual. It is the fruit of the Spirit. Amen. Righteousness, peace, and joy. Hindi siya bagay na physical. Amen po ba? Okay. So I want you to realize, before you got born again, you were just a natural man. Eating and drinking, feeling, sensing, tasting, just blinded in the spirit, just sensing the physical realm. Nakikita lang ninyo problema nyo, circumstances nyo, nararamdaman lang ninyo ganito. But once you got born again, you are now dead to your flesh and you are alive in the spirit. So therefore, if you are born again, you are not a natural man having
spiritual experiences, but you are a spirit man having natural experiences. There is a shift. There is a shift. Amen. Mag-shift tayo ng style ng buhay natin. Amen. Okay, so yun ang kaharian ng Diyos. And Luke 17:21, at di rin nila sasabihin, tingnan ninyo, naririto o naroroon, sapagkat masdan ninyo, ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Sabi niya sa English, the kingdom of God does not come by observation. Hindi yung mga, Lord, pakita mo nga ako ng sign na ganito. Kung ito ay umulan, ibig sabihin sasagutin ko. Hindi ganon. Pagka ito ay umaraw, ibig sabihin, dinala mo na ang pagpapala ko. Hindi ganon mag-operate ang kaharian ng Diyos. Amen. Hallelujah. Mark 4:11, at sinabi nila sa kanila, sa inyo ay pinagkaloob ang hiwaga ng kaharian ng Diyos, ngunit sa kanilang nasa labas ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa mga talinghaga. If you are a kingdom citizen, the kingdom of God is not a mystery to you. It's not hidden. The ways of God, amen, the word of God, the love of God, walang misteryo sa'yo. Everything is revealed to you because you are a son. Pero kung wala ka sa kaharian, lahat yan ay parang parabola lamang. Amen. Sa susunod na mga pag-aaral natin, pag-aralan natin, alam niyo ang Panginoong Jesus, nung nagpapahayag siya, lagi niyang sinasabi, ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang pearl of great price, na gano'n, di ba? Na ang isang tao, ibinenta niya lahat ng pag-aari niya para makuha lamang niya yon. So napakarami po niyan sa Bible, but we are going to study those later. And find out how we can apply these principles in our lives. Amen? Okay. Alam niyo po kung bakit naalala ko na ako ay nagpipreach about divine acceleration. Alam ba ninyo na si Adan at saka si Eva, noon ang spirit realm at ang natural realm ay iisa? Merong unity yan. Merong unity. Pero dahil sa kasalanan, na bumaba tayo ang tao. But now, because of the knowledge of Christ, unti-unti nagmi-meet uli ang eternity at ang natural. Kaya napapansin ninyo, pabilis ng pabilis ang takbo ng panahon. Bukas, July 1 na kaagad. Amen? Wala po akong asawa. July 1, 2013 na, Lord. 2000 pa ako nang hihingi. 13 years ago. Anyway, sige. Okay, letter C. So ano ang kaharian ng Diyos? Meron tayong, sabi na natin kanina, it is a spiritual kingdom. Ano pa yung mga sinabi natin? It is the government of God. Number 3, it is an eternal kingdom. Ito ay kingdom na eternal. Until eternity. Hindi nawawala, hindi kumukupas. Amen. Hindi naluluma, hindi namamatay. The kingdom of this world was designed to fail. It is a dying world, decaying world. The kingdom of this world, the things that you see, they decay. The kings who rule them die. Okay, tingnan natin ang halimbawa. Sige, buksan natin si Daniel. Basahin natin ng sabay-sabay at walang hindi magbabasa maliban doon sa mga hindi marunong magbasa, ha? Okay, ready? 1, 2, 3. Ay, teka muna, bago pala tayo magmasa. Sorry. Bibigyan ko muna kayo ng context. Si Daniel at ang kanyang tatlong kaibigan, si Shadrach, Meshach, and Abednego, nung mga bata pa sila, because they are the sons of they are princesses, meaning to say, anak sila ng mga maharlika sa Jerusalem. Nung sinakop ng Jerusalem, ng Babylon, ang Jerusalem, kinuha nila itong mga bright boys na ito. Diba? Because the plan of Nebuchadnezzar ay i-train niya itong mga bata na ito na mga magagaling para pagka na-enculturate niya sila, na-absorb nila yung kultura ng Babylon, ibabalik niya sila sa Jerusalem para dalhin ang kultura ng Babylon sa Jerusalem. Katulad nung mga nangyayari sa atin, yung mga anak ng mayayaman, pinapaaral sa US, pagdating nila sa US, ginugovern nila ang Pilipinas para tayong mga Amerikano. Ayaw na nating magtagalog, English na lang tayo, di ba? Kasi na-enculturate tayo. Ganon ang plano ni Nebuchadnezzar. At itong mga batang ito ay renamed sila.
Trinain sila na maging mga magicians. O, trinain sila sa lahat ng knowledge at culture ng Babylon. At sila ay lumaki na, okay? Naging wise men sila sa Babylon. Itong si Haring Nebuchadnezzar ay nagkaroon ng panaginip na siya ay nakakita ng malaking imahen. It was a great image. Tapos hindi niya alam kung ano ang interpretation ng panaginip na yon. So pinatawag niya lahat ang mga magicians, ang mga magagwala, the wise men of Babylon. At sinabi niya sa kanila, bigyan ninyo ako ng interpretation ng aking panaginip. Pero para masiguro ko na hindi kayo nagsisinungaling sa interpretasyon, ay sabihin din ninyo sa akin ang panaginip. Wow, galing, no? Kung hindi ninyo maibigay sa akin ang panaginip at ang kahulugan ng panaginip, ipapapatay ko kayong lahat. Killer ba si Nebuchadnezzar? Killer! Who is the spirit behind the killer? Si Satan! Okay, so, noong pinadala niya, pinatay na niya ang ibang mga kasama sila Daniel dito. So sabi ni Daniel kay Arioch, yung in charge sa pagpapapatay, kumbaga ay siya ang chief of staff ni Nebuchadnezzar. Sabi mo sa hari, nabigyan ako ng konting panahon at tatanungin ko ang Panginoon kung ano ang kanyang panaginip at kung ano ang kahulugan nito. Okay. If you are a kingdom citizen, you can ask God about the meaning of your dreams. And you can ask God about the meaning of the dreams of other people because nothing will be hidden from you. Malaman lang nag-aamen? Amen! Okay. So, nanalangin, nag-prayer meeting ngayon silang 4. Sabi nila sa Panginoon, Lord, ibigay mo sa amin ang panaginip ng hari at ibigay mo rin sa amin ang interpretation. At tumugon ang Panginoon. Tumutugon ba ang Panginoon sa panalangin natin? Yes! Sa ilang panalangin? Sa lahat. Meron tayong passage sa Bible, when you ask according to His will, He will give it to you. He will grant the answer. Bakit may mga panalangin tayo na hindi binibigay ni Lord? Hindi according to His will for your life. Kung hindi according to His will, naririnig ba niya? No. Kaya pagka kayo nananalangin, siguruhin nyo na yon ay kalooban ni Lord sa buhay nyo. Panalangin kayo ng mga dalaga, ng mapapangasawa. Baka hindi will ni Lord na mag-asawa kayo. Amen! O sige, aside lang yan. So, ito ngayon, nung humarap na sila sa hari. Okay, so basahin natin ng sabay-sabay. Di ba wala namang retarded dito? Wala, kaya lahat tayo magbabasa. Okay, go! Ikaw ay nakamasid, o hari, at malaking rebulto. Ang rebultong ito, makapangyarihan at lubhang makinang, ay tumayo sa harapan mo, at ang anyo nito'y kakilakilabot. Ang ulo ng rebultong ito ay dalisay na ginto, ang dibdib at mga bisig nito ay pilak, ang tiyan at mga hita nito ay tanso, ang mga binti nito ay bakal, at ang mga paa nito ay may bahaging bakal at may bahaging luwad. Patuloy kang tumingin hanggang sa may natibag na isang bato nito. Sa mga paa nitong bakal at luwad, at dinurog ang mga ito. Nang magkagayon, ang bakal, ang luwad, ang tanso, ang pilak, at ang ginto ay nagkadurog-durog at naging parang dayami sa mga giikan sa tag-araw. At ang mga ito ay tinangay ng hangin, anupat hindi matagpuan ang anumang bakas ng mga iyon. Ngunit ang bato na tumama sa rebulto ay naging malaking bundok at pinuno ng ang buong lupa. Ito ang panaginip. Ngayon aming sasabihin sa hari ang kahulugan nito. Stop. Okay. Tignan nga natin yung napanood, makita natin yung panaginipan ng hari. Ang galing din na Daniel, no?
So, ito yung napanaginipan ng hari. Nasaan yung PowerPoint dyan? Yan, napanaginipan niya. Okay? So, makikita natin, ang ulo nito ay makinang na ginto. Amen. Ang kanyang dibdib ay pilak. Ang kanyang may tiyan ay brass or bronze. Ang kanyang mga paa, legs ay bakal. Okay? At dito sa may kanyang sa mga legs pala ay bakal, di ba? At doon sa may mga daliri ay may bakal, mixture ng bakal at luwad, clay. Okay? Ito ang nakita niya at merong isang bato. Okay, na tumama sa may paa ng ribulto at nung tinamaan ng ribulto, ito ay nawasak. At tinangay ng hangin ang mga ito at walang natira. Okay, ito ang basahin natin ang interpretation bago ko ituloy, ha? Sige, basahin natin ang interpretation. Sabi niya, na binigyan ng Diyos sa langit ng kaharian, kapangyarihan, kalakasan, at ng kaluwalhatian. At saan man naninirahan ang mga anak ng mga tao, o ang mga hayop sa parang, o ang mga ibon sa himpapawid, ay ibinigay niya ang mga ito sa iyong kamay, at pinamuno ka sa kanilang lahat. Ikaw ang ulong ginto. Pagkatapos mo ay babangon ang ibang kaharian na mas mababa kaysa iyo. At mayroon pang ikatlong kahariang tanso na mamumuno sa buong lupa. At magkakaroon ng ikaapat na kaharian, kasintibay ng bakal, sapagkat ang bakal ay nakakadurog at nakakawasak ng lahat ng bagay. At gaya ng bakal na nakakadurog, kanyang dudurugin at babasagin ang lahat ng ito. Kung paanong iyong nakita na ang mga paa at mga daliri ay may bahaging luwad ng magpapalayok at may bahaging bakal, ito ay magiging kahariang hati. Ngunit ang pagiging matigas ng bakal ay tataglayin nito. Yamang iyong nakita na ang bakal ay nakahalos sa luwad. Kung paanong ang mga daliri ng paa ay bakal, ang isang bahagi at ang isang bahagi ay luwad, ang kaharian ay may bahaging matibay at may bahaging marupok. Kung paanong iyong nakita na ang bakal ay nahahaluan ng luwad, pagsasamahin nila ang kanilang mga sarili sa binhi ng mga tao, ngunit hindi sila magkakahalo. Kung paanong ang bakal ay hindi humahalos sa luwad. At sa mga araw ng mga haring iyon, ang Diyos sa langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. O ang kapangyarihan man nito'y iiwan sa ibang bayan. Dudurugin nito at wawakasan ang lahat ng mga kahariang iyon at ito'y mananatili magpakailanman. Kung paanong iyong nakita na ang isang bato ay natibag mula sa bundok, hindi sa pamamagitan ng kamay at dinurog ang mga bakal, ang tanso, ang luwad, ang pilak, at ang ginto, ipinapaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang panaginip ay totoo at ang ito'y sigurado. Amen? So, sabi ni Daniel, Haring Nebuchadnezzar, ang ulong ginto ay ikaw. Amen? Kung makikita ninyo, merong nagdidiminis ang value ng metal, di ba? From gold to silver to bronze to iron and then to clay. Pababa ng pababa ang klase ng metal, from precious to non-precious hanggang sa hindi na metal. Bakit? Si Haring Nebuchadnezzar is the only autocratic king that ruled the known entire world. Sinakop niya lahat ng mga kaharian sa mundo. Amen? Lahat ng known world, Palestine, Greece, lahat.
He is a very autocratic king and very proud. Makikita niyo ang istorya niyo sa mga susunod. Ikaw yung hari na yan. Very powerful. Amen, na hari. Amen. And then, nung si Haring Nebuchadnezzar, amen, ay nag-partnership, hindi naman partnership kasi hindi business. Nagkampihan ang Medo-Persian Empire. Ang Medes at ang mga Persian, they joined together to subdue Babylon. So, sinalakay nila ang Babylon, amen, dahil ang nakamana ng Babylon ay yung anak ni Haring Nebuchadnezzar, alam yung Mene Tekel, yung dinefile niya ang mga gamit sa temple. Diba? Yung tinimbang ka, ngulit kulang, yun ay apo ni Nebuchadnezzar. Dahil ang karakter ng mga sumunod na leader kay Nebuchadnezzar ay puro mga corrupt. So the Lord gave the kingdoms to the Medes and the Persian. At makikita ninyo na sa Medes at saka si Persian, ito ay si King Darius at si King Cyrus. Tama? Okay. So, but that is a lower kind of kingdom. So, kung gold ang representation ng kaharian ni Nebuchadnezzar, very powerful, extremely powerful. Kaya gold siya. The kind of government is dictatorship. Okay, autocratic. So, nung dumating ang Medo-Persian Empire, si King Darius at si King Cyrus, ang klase ng government nila is law. Meron silang batas. However, natalo ang Medo-Persian Empire kay Alexander the Great. Amen. You should know your history. Sabi nga ni Nika, wala kaming teacher sa history. Gusto mo, ako na lang. Magturo ng history sa eskwelahan nyo. Amen. So, nung natalo ni Alexander the Great, ang Medo-Persian, siya ang naging hari. Pero mas mababang klase. Okay? At yun ang brass. Amen. And the kingdom is short-lived because Alexander the Great, ang nabuhay si Alexander the Great, ng batang-bata siya, namatay 21, I think. At namatay siya sa flu. Amen. And the kind of government that he instituted in-institute niya na government is free thinking. Because the Greeks are philosophers. Mahilig sila na mga mag-isip. Amen. Basahin nyo sa Acts, yung mga nakabangga ni Apostol Pablo sa Areopagus, yung mga ganyan. The Greeks are free thinkers. That is the kind of government. Yun ang klase ng gobyerno na meron sila. And then dumating ang the Roman Empire na pinamalahalaan ng mga Caesars. Di ba? Si Caesar the Great. Yung mga yan. Ang klase ng gobyerno nila is republic. Katulad natin ngayon, republic. Until naging democracy, republic, democracy. But there is a lot of difference. And then makikita natin na merong isang bato na hindi kinuha ng kamay na tumama sa paa. This is Jesus Christ, the rock. Amen. Sinira niya mula dito sa paa, natumba ang buong mga kaharian na yan that came from ancient times at nilamon niya. Naging itong bato na ito na sumira sa buong malaking ribulto na to ay naging isang malaking bundok. This is the kingdom of God. And we belong to this kingdom that is eternal. Amen? At dahil sa atin tayo ay mag-a-advance, we will spread at kakaiko-consume natin ang lahat ng mga kaharian na ito. Brothers and sisters, that is our assignment. Amen. Bakit isang bato na hindi naman hinubog ng kamay? It symbolizes grace. It symbolizes the power of God. None of us, all of God. Amen po. So darating, sabi niya, the interpretation is certain. The dream is certain and the interpretation sure. It will come to pass. We are living in that prophecy up to now. So kung bakit kailangan natin na pag-aralan ng kaharian ng Diyos? Because we belong to that kingdom. Kayo ba ay may kinukontribute sa kingdom? It is an eternal kingdom. Amen.
That is number 4, number 3. Number 3 tayo. Alam niyo po, kung hindi niyo masyadong naintindihan, sa cell group, tanong nyo. At pag-aaralan pa natin ito ng mas maganda. Okay. Sabi sa Revelations 11:5, at hinipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta at nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit na nagsasabi, ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon at ang kanyang Kristo at siya'y maghahari magpakailanman. Jesus will reign in God's kingdom forever. At ang kaharian ng Diyos ay bababa mula sa langit papunta sa lupa. For a while, tayo ay aakyat sa lupa. And then after the Battle of Armageddon, magbababa dito sa lupa ang kaharian ng Diyos. Amen. That is another study. Mag-aral kayo sa Bible School. Amen. Okay, pasa ngayon, kailangan maunawaan natin ang kaharian ng Diyos at kung paano tayo mamuhay. Letter D, number 4. Ang kaharian ng Diyos is a realm where God's power and authority are displayed. Okay? Ang kaharian ng Diyos, dito na ipapakita, dito nag-ooperate ang kaharian, ang kapangyarihan, at pamamahala ng Diyos. Kaninang umaga, sobra kaming na-bless doon sa patutuo ni Sister Jenny de la Vega. Na, alam mo, every time na magpipreach tayo ng salita ng Diyos, lagi akong naa-amaze. Kasi kung ano ang ipinipreach natin, sinusundan ng Holy Spirit ng signs and wonders. Do you agree? Get ready for your miracle today. Kaninang umaga, bago mag-start ang service, meron tayong kapatid na nagpatuto, si Sister Jen de la Vega. Ulitin ko ha, gusto kong ma-bless kayo. Last June 21, ang kanyang anak na si Miggy yung anak niyang 13 years old, ay meron siyang chemical imbalance sa brain. Okay? There was a time na yung bata, nilalagyan nila ng guantes, kasi kinakagat-kagat niya. Pagka sumumpong yon, kinakagat niya. Hanggang sa magsusugat lahat ang kanyang mga braso. So sabi ko, Lord, ano kaya ang gagawin sa batang ito para ma-shift ba yung attention niya dun sa pagkagat ng kamay para mabago ang kanyang focus? Sabi ng Panginoon sa akin, bigyan mo ng PSP. Para siyempre, pag nag-PSP, hindi mo makakagat yung kamay mo, di ba? So, kinuha ko yung PSP ng apo ko, si Carlos. Akin na lang yung PSP mo, hindi mo ginagamit. Bayaran mo, grandma. Magkano ba yan? 10,000. O sige, 10,000. Binigay ko. Ang mahal noon, laki ng ganansya. Negosyante yun eh. Nagbebenta ng duhat na ganyan kalalaki, 100 isa. Binibili ko naman. Kasi apo ko, kahit 100 isa. Isang duhat, 100. Takin nyo, tinatawaran ko 50, ayaw. Ang umaakyat pa noon si Marlon. Hindi pa siya umaakyat. And anyway, binigay ko dun sa bata yung PSP. Alam nyo, nawala yung attention niya dun sa kamay. Hindi na niya kinakagat hanggang sa ano. Last June 21, biglang nag-collapse. Ang layo ng bahay nila, AFP housing. Di ba layo ng AFP housing? Wala namang available doon na sasakyan. Nakiusap lang sila sa kapitbahay na pakidala sa Amang Rodriguez. Alam nyo naman, pagka nagkakasakit kayo, huwag kayong pupunta sa Amang Rodriguez kasi dedo kayo doon. Hindi kayo asikasuhin. Napakarami kayang agent ng punerarya doon. Nagpepiesta sila kasi maya't maya may namamatay. Of all places, doon dinala ang bata. Si Jen nandito sa baba kasi staff ko si Jen sa generics. Umiyak na siya. Umakyat siya dito. Sabi ko, nagkita sila doon sa hospital. Alam niyo po, pagdating niya doon, sinisi-CPR yung bata at maputla na. Kulay itim na ang mga kuko. So, ano ang conclusion? Patay na. Pero, naupo siya sa isang tabi. Nag-groaning sa Lord, ikaw bubuhay sa anak ko. Hindi niya makapa kung saan ang sapatos niya, tsinelas niya, basta umuwi yata siya, wala siyang isang sapatos. So, sinisi-CPR yung bata. 1. Alam niyo naman doon, pagka sinipr, di ba? Godiyan nung sinisi-CPR si tatay, nandun ako. Pasampu na yata, umiyak ka na, hindi namin sinasabi kay Godian nung namatay si Mang Jo. 10 CPR na, ilang oras na. Sabihin niyo na, ayoko, anong gustong magsabi, napatay na si Mang Jo. Kasi ayaw namin, nandun kami lahat, ayaw namin sabihin sa kanya. Pero nung binibilangan nila si Miggy, 1. Sabi ni Jen, Lord, anong gagawin ko sa anak ko? Siya.
Mamaya, 2. Pa rin. Hindi na niya maano, umiyak na siya. Tapos sabi niya, 3, pag-count ng 3, sabi ni Miggy, Lord! Sabi nung bata, umupo! Tapos sabi niya, Mami, huwag mo akong iwanan. Hindi ako mamamatay. Kasi, pinagaling na ako ni Lord. Rose from the dead. That is kingdom living. Kingdom living. Kaninang umaga na kinakanta, we declare that the kingdom of God is near. The dead live, the lame walk, the rarara. Talagang pinapatutuhanan ni Lord yung kanya. Ito ngayon, tapos naman yung anak niya. Pero, before that pa, nung Father's Day, itong asawa niya si Ron, ang laki ng mga tanga. Sabi ko, anong nangyari sa'yo? Yung pala namamaga ang lymph nodes. Tapos, sabi ko, pa-check up nyo. Tapos, nakita, ang laki-laki ng tonsils na sobrang infected. Dinala naman sa medical city. Sabi ko, punta nga tayo sa bahay nyo. Pag-pray natin ang bahay nyo, lagyan natin ng oil. That is executing kingdom power. Amen. So, kahapon, the other day, dinala sa ospital. Dapat yung operation na 30 minutes lang. Mahigit 2 oras. At ngayon, dahil na ninervyos na itong si Jen, tinawag ng mga doktor sa isang lugar. Sabi nila, Mrs., paano po nakakahinga ang asawa ninyo at paano siya nabuhay mula noon hanggang ngayon? Kasi pagka natutulog ka, wala nang dadating na air. Paano siya na-sustain all those times na hindi naaalis yung tonsils na yon? Tapos kinuhanan ng biopsy yung namamaga. Sabi ko sa kanya, dinalaw namin ni Ayan kahapon, sabi ko sa kanya, pinagaling ka na ni Lord. Liliit na yung lymph nodes mo kasi prinoteksyonan lang niya yung katawan mo. Kasi di ba yung mga lymph nodes natin, indicator yan na may infection tayo at i-contain niya. I-contain niya yung infection natin para hindi kumalat sa buong katawan. I have peace in my heart. Kami ni Pastor Ayan, pinag-pray namin sa hospital bago sila lumabas na cancer-free ka, huwag kang mag-alala, wala kang cancer. Just declare in the name of Jesus that you are healed. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you permit or do not permit on earth will not be permitted in heaven. Matthew 18:18, and that is kingdom living. Amen. Grabe, no? Kaya nyo? Siyempre, anak tayo ng Diyos, nasa kaharian niya tayo. Amen? That is kingdom living. Amen po. Okay. So kung hindi nyo yung alam na nasa kaharian kayo ng Diyos, baka nag-give in na kayo. Lord, siguro naglulupasay ka na doon. Ibigay ko na lang sa kanya. Aba, hindi pwede. Makipaglabang ka. Amen? Hallelujah. Isang aspeto lang po yan. Okay. Where God's power and authority resides. Makikita natin, di ko na po iisa-isahin ito. Doon sa binasa natin sa Mark 1 verse 14, after na nag-preach ang Panginoong Diyos ng kaharian ng the good news of the kingdom, nakita natin na sinundan ng signs and wonders ng Panginoon ang pagpapahayag. No wonder, lagi ko itong naisip, whenever we declare something here, God wants to follow it with signs and wonder. Kaya nung nagpipreach ako ng divine acceleration, namamangha ako sa mga nagpapatutuo na na-accelerate sila sa negosyo, sa business, sa mga kung ano-ano. Sabi ko, grabe talaga ang faithfulness ng Panginoon. So I believe today, as we preach the kingdom of God, signs and wonders and miracles will manifest. Kaya kung nandito kayo, pupunta kayo dito, be ready to receive your miracle. Tignan mo, because the kingdom of God is the authority of God. Kaya tignan nyo dun sa Mark 21. So after na nag-preach ang Panginoong Jesus ng kaharian ng Diyos, nagpunta sila sa Capernaum, araw ng Sabat, at siya ay nagturo doon, namangha ang mga eskribo dahil sa authority ng kanyang preaching. Amen. Yung salita tumatagos sa puso. That is authority. Okay. And then sa 23, nagpagaling siya ng maraming
may sakit, nag-cast out siya ng mga demonyo, ng mga demons, ng mga devil, tapos pinagaling niya yung nanay ni Peter. And mapapansin ninyo, sa mga ginawa ng Panginoon na mga miracles, halimbawa yung nanay ni Pedro, pagdating nila dun sa bahay, mataas ang lagnat. Hindi, ano ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanya? Be healed. Amen. Fever, get out. Ganun lang sinabi ni Jesus, tapos nawala na yung fever. Hindi niya na sinabi na, magpahinga ka lang, uminom ka ng maraming juice, mag-take ka ng ascorbic acid, tapos hayaan mo lang, humiga ka lang, at marerestore yung katawan mo. Hindi. Meron ka agad, immediately. Tumayo ang nanay ni Peter at pinagsilbihan sila. Instant healing. Ang Panginoong Jesus, pagka nagpagaling, halimbawa yung may mga leprosy, yung may mga ketong, na siyempre pagka leprous ka, hindi mo, wala ka ng sense of, wala kang sense, di ba? Hindi mo alam na susunog pala yung kamay mo, napupudpud na yung mga kamay mo, hanggang dito na, hindi mo pa naramdaman na wala ka na palang mga daliri. Pero pagka nagpagaling ang Panginoong Jesus, nag-speak siya ng restoration, tumutubo ang mga daliri. Sinabi ba ng hintayin mo, tutubo na yan, mga ilang araw pa. Hindi. Acceleration. Amen? That is the life in the kingdom. Ngayon mo lang sinabi sa prayer, o kaya hindi mo pa ipinapanalangin, iniisip, alam mo ilang beses ko nararanasan yon. Minsan sabi ko, nagdi-desire ako sana. Parang gusto kong kumain ng ice cream ngayon. Bigla na lang may darating na ice cream. Nararanasan ninyo yon? Divine living in the kingdom. Di ba? Sana may ice cream ngayon. Bigla kanina may dumating na 3 ng ice cream, iba-ibang flavor. Sabi ko, na-overload kami ng matamis sa bahay. Amen. Okay. So, ang kaharian, the kingdom of God is the realm of God's power and authority. Okay, letter E, number 5. The kingdom of God is a place of provision, abundance, overflow, avalanche of blessing, excess, extravagant, more than enough. Naniniwala ba kayo? Kung kayo ay taga-kaharian ng Diyos, sabi sa 2 Peter 1 verse 3, as His divine power, ipinagkaloob sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan, ang lahat, sabihin mo lahat, ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos. Lahat ng kailangan mo sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Alam nyo, nung kayo ay pumasok sa kaharian ng Diyos, lahat ng kakailanganin ninyo that pertains to life and godliness is available for you. Nandun na. Ang problema lang ng mga Kristiyano, wala silang knowledge of Christ. According to the knowledge, sa pamamagitan ng pagkakilala kay Jesus na tumawag sa atin sa kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Why? Because we are so lazy studying the Word of God and knowing the Lord Jesus Christ. Tama na sa atin yun, hanggang Sunday lang tayo nakakarinig. Wala na tayong feeding sa bahay. Amen. Okay. It is a place of provision. Bisahin natin sa Genesis 22. Verse 13. Ito po ang account kay Abraham nung kanyang inialay si Isaac. Amen. At nung papatayin na ni Abraham si Isaac, ay sinabi ng anghel na huwag mo nang ituloy. Amen? Okay, so nandun na yung panggatong, nandun niya yung offering, pero walang i-offer kasi sabi ni Lord, hindi si Isaac ang i-offer, di ba? Sa verse 13, kaya tumingin si Abraham at nakita niya ang isang tupang lalaki sa likuran niya na ang mga sungay ay sumabit sa mga tinik.
Lumapit si Abraham at kinuha ang tupa at siyang inialay na handog na susunugin kapalit ng kanyang anak. Kaya't ang tinawag ni Abraham ang lugar na iyon na Yahweh Yireh, Jehovah Jireh. Kaya't sinasabi hanggang sa araw na ito, sa pundok ng Panginoon, ito ay ipagkakaloob. Kailan idinagay ng Panginoon ang lalaking tupa sa lugar na yon? Kailan? Before the foundation of the world. Ang ibig pong sabihin ng Jehovah Jireh ay ito. Pinag-aralan ko ito Tinignan kong mabuti. Ang ibig niyang sabihin is the God who sees. Ang Diyos na nakakakita. Yun ang ibig niyang sabihin. Okay. Ibig niyang sabihin, God sees your need. Ang Diyos ay nakita na niya ang pangangailangan mo. At inilagay na niya ang katugunan sa pangangailangan mo na yan bago mo pa kinailangan. Nakuha. Before you ever needed it, God already provided for it. What you need to do is just to open your eyes so that you can see the provision. The trouble with us is we do not look to God, we look to ourselves. Kaya sabi po sa Jeremiah 7:15 ngayon, curse is the man who trusts in man. When prosperity comes, he cannot even see it. Kung ikaw ay nagtitiwala sa sarili mo kaysa sa Diyos, kahit dumating, okay, sabi pa niya doon, but thus cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart departs from the Lord. Next, for he shall be like a shrub in the desert and shall not see when good comes. Alam mo sa NIV, he cannot see when prosperity comes. At maraming mga Kristiyano, nandyan lang yung provision na ibinigay ng Panginoon. Hindi nila makita kasi nakatingin sila sa sarili. Yung sarili na, ako ang source ko, yung kakayahan ko, yung trabaho ko, yung pagpapagal ko, yung ano ko ang source ko. Nakalimutan nila na ang source nila ay ang Diyos, at ang Diyos, bago pa nila kinailanganan, nandun na. That's why, in the kingdom of God, everything is available. There is no lack. There is no toil. There is no sweat. In the kingdom of God, you don't have a job. You have a work to do. Because your work will bring out your potential. Amen. Na yung potential mo sa'yo, ang magbibigay sa'yo, will provide the open door. But the trouble is, we are so focused on our job. Nung binigay ito ng Panginoon sa akin na revelation, nagkukwentuhan kami ni Pastor Ayan, you know, if you have your job and God is calling you to a full-time ministry, don't see your job, don't see yourself as living your job. You see yourself as sowing your job. When we have sown our jobs, and we took the work God wants us to do, we don't want to go back to jobs. Sarap ng buhay namin ni Pastor Ayan. Hindi kami kailangan gumising ng maaga na noon ginagawa ko. Imagine, for 20 years nagtrabaho ako sa San Miguel. Gigising ako na alas 5, aalis ako ng alas 5:30, dadating ako sa opisinang 7:30, day in, day out for 20 years. Sabi ko, Lord, where did I get the grace to do that? But when the Lord spoke to me, when I was meditating the Word of God, and the Lord said to me, leave your job, 20 years is enough. Hindi ako umiyak because I did not see myself leaving my job. Although that was a very good job. Tanungin mo kay Pastor Ray. From conception to resurrection ang benefits ko sa San Miguel. Nasa executive payroll ako, last na kotse ko, Pajero every 5 years. Amen? Hindi ako nalungkot because I did not
not see myself leaving my job. I saw myself sowing my job so that God can give me a mighty harvest. Is God faithful? He is! Amen! Ginigilabutan kami ni... Si Ayan din, give up niya yung work niya sa CIS. But do we have lack today? We are overflowing. That is how to operate in the kingdom of God. When God calls you, be sure to go. Amen. Papasok tayo sa next na katangian. And then, in the kingdom of God, no toil, no sweat. There is always multiplication, no job. You have work to do because Adam worked in the garden. We have to work the work of Him. Di ba sabi sa Bible? As long as it is day. But no job. Kasi ang job, that is a plantation mentality. Naka-confine ka dun sa ano sabihin ng boss mo, nilimit ka ng boss mo. Naku, pag-aaralan natin yan sa kingdom economy. Wait for that. I am going to preach on kingdom economy at kung paano ginawa ng Panginoon sa akin when I shifted from the world's economy to the kingdom of God's economy. Next time, hindi ko sasabihin kung kailan. Okay. So, doon sa place of abundance, Luke 5:4, tignan natin, ha? Alam nyo, sa kaharian ng Diyos, there is no lack. Sabi nga ni David, the Lord is my shepherd, I shall not want. Sabi nung isang Sunday school class namin, the Lord is my shepherd, that's all I want. Okay rin, di ba? Hallelujah. Okay. Luke 5:4. Ito po, ang context nito ay ganito. Dapat sharp kayo ha, para makinggan nyo yung mga kingdom principles. Ang dami kong binibitawan sa inyo na kingdom principles that I want you to retain. Noong magpipreach ang Panginoong Jesus, He is preaching the kingdom of God. Inaano siya ng mga tao, nandun sila sa aplaya. Ginawa niya para hindi siya siksikin ng mga tao. Hiniram niya yung bangka, boat ni Peter, fishing boat. Hiniram niya ang fishing boat ni Peter. O sige, dyan ako magpipreach sa fishing boat mo para nandito ako sa tubig, nandyan ang mga tao sa aplaya. Hindi sila makanapit, wala silang boat. Okay. Pagkatapos niya na mag-preach, sabi niya para ma-reward niya si Peter sa pagpapagamit sa kanyang boat. Remember, sabi niya kay Peter, so you launch to the deep. Sabi niya, nang matapos na siya sa pagsasalita, ay sinabi niya kay Simon Pedro, this is Simon Peter, pumunta ka sa malalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli. Sumagot si Simon Pedro, Guro, sa buong magdamag ay pakapagod kami at wala kaming nahuli. Sabi niya sa English, we have toiled all night. Amen. Sabi ni Jesus, launch into the deep and throw your nets, mga lambat. Okay. When he had stopped, he said to Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch. Okay. But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night. Magdamag kaming ng isda at wala kaming nakuha. And caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Okay. Next verse. And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. Sabi ng Panginoong Jesus, ihulog mo lahat ang iyong mga lambat. Siguro iniisip ni Apostol Pedro, magdamag nga kaming nangisda wala kaming nahuli. Tapos katatapos ko lang linisin itong mga lambat na to, gusto mo na naman na ihulog ko, di ang dami ko na namang lilinisin. Sa isip-isip niya, kaya ang ginawa niya, isa lang. Yung pang sigurong pinakaluma. At yung pa sigurong pinakamaliit. Kasi hindi siya nananampalataya. Na mahuhuli sila. Kasi sabi niya, mangingisda ako, ikaw preacher Anong alam mo sa pangingisda? Di ba ang isda lumalabas sa gabi? Katanghali ang tapat ngayon. Walang isda. Walang isda na darating. Kilala ko tong lugar na to. Familiar ako dito sa Sea of Galilee. Ilang taon na akong, that is information and that is reason. But in the kingdom of God, Peter has information, he has experience, but he had no revelation.
Amen. Ngunit si Jesus, alam niya kung nasaan ang isda. At pagka sinabi niya na may isda, mag-uunahan ang mga isda lalapit. Kaya pagka sinabi natin, pera, lumapit ka. Mag-uunahan ang pera, papasok sa aking bulsa. Kingdom principle. Kaya si Pastor Noel, pagka nag-breathe, thank God, I'm a millionaire. O bago yung kanyang Montero, gwapong-gwapo. Pinagtatawanan sa ibang mga pastor, pero yung mga pastor na yon, ang sakyan nila, tricycle. Siya, Montero. Glory! Hallelujah. Pag-aaralan natin yan when we go to Revelation. Okay. So, God is a God of abundance. He is a God of overflow. He is an excessive God. An extravagant God. Alam niyo, gustong-gusto ko yung example na tinatanong ko lagi sa inyo. Sige, tingnan natin. Sa bundok ba, maraming saging, di ba? Pero marami ding tiyonggo. Di ba? Pero pagka ba ang mga tiyonggo ay busog na ng saging, hindi na ba mamumunga ang saging? Mamumunga. Kasi overflowing si Lord. Amen. Kailangan lang maghanap ka kung saan mo ibibigay. Kasi sa harvest, dating ang harvest. Parang kami ni Brother Ton, nung nagtayo kami ng poultry sa tawag dito sa Isabela. Nasa na nga ba ako? Ang daming baboy. Sabi ko, kailan ba titigil manganganak yung mga baboy damo na yan? Baboy damo, mga itim. Padami ng padami. Tapos tatawag na naman yung caretaker, bossing, nanganak po yung baboy. Ilan ang anak? 14. 14. 300 na baboy natin. Tapos nagtanim kami ng mais doon sa malapit, 5 hectares. Hindi pa kasi yon dahil hindi na natitil. First harvest, first time namin mag-attempt, lugi kami. Kasi dry pa yung ground. So nilalagyan namin ng ipot. So, numani kami ng mais. Hindi namin ibinenta kasi sabi namin, pagkain na lang ng mga baboy, ganyan-ganyan. Dumami ang baboy. Bakit para namang hindi nabawasan yung mais? Nag-ani na naman kami ng mais. Dumami pa rin ang baboy. Nandun pa rin yung maraming mais. Sabi ko, ibenta na natin ang mais. Alam mo, ganyan ang Panginoon. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! He is a God of abundance. Amen. Okay. Letter number 6. It is a place of life and vigor and youth and strength and beauty. Amen. Matanda ka na, mukhang bata ka pa. God is preserving you. Tingnan mo si Sarah, aba, 90 years old no ipanganak si Isaac. 90 years old, dede pa. Diba? Paano naman nabuhay si Isaac kung di siya nagpa-breastfeed? At saka, ang tanda na niya, nagkagusto pa sa kanya si Haring Abimelech sa Gerar. Kinuha pa siya, di ba? Tingnan ninyo, sabi sa Psalm 103 verse 5. Sabi niya, 103 verse 5, who satisfies our mouth with good things, so that your youth is renewed like eagles. Alam mo, pagka nasa kaharian ka ng Panginoon, hindi ka talaga tatanda. Kasi lagi, ang salita ng Diyos, tingnan nga natin ang Job 29:20 ba yon? Job 29:20. Sabi ni Job, my glory is fresh within me. Ang kalwalhatian ko ay sariwang-sariwa sa aking loob. And my bow is renewed in my head. Meaning to say, ang aking pana ay lagi akong malakas mamana. Ibig sabihin, hindi nawawala ang kanyang lakas. Alam mo si Caleb, di ba at the age of 80, sinakop pa rin niya yung inheritance niya na bundok at 80 years old. Si Moses at 120 years old, hindi lumabo ang kanyang paningin. Bakit ang mga tao sa kaharian ng Diyos? Sapagkat masasayahin sila. Wala silang bisyo, walang droga, walang alak, walang sigarilyo, walang overeating. Amen?
may discipline, may exercise. At saka, alam nyo po, ang salita ng Diyos ay nagpapabata. Praise the Lord. Okay? So marami tayong makikita na verses dito sa Bible na in the kingdom of God, makikita nyo parang ang mga tao hindi naman tumatanda. Ano? Tingnan mo ang katabi mo. Ganyan pa rin ang itsura 12 years ago. Okay. Pang-apat, ay pang-ano na, letter ABCD. 7. It is a timeless realm. Walang oras, walang panahon. Amen. It is always a now reality. It is a present reality. Why? Because God is timeless. Amen. Ang ngayon sa Kanya, today, is 1,000 years from now, ay gayon pa rin. Amen. That's why when we are in the kingdom, we have dominion over time. Amen? Tingnan mo si Joshua, nung saan nakikipagdigma sa mga Amalekites. Kailangan, kakaunti kasi ang sundalo ng Israel. Napakarami nilang kalaban. So, pag dumilim, matatalo sila. Diba? Kaya ang ginawa niya, nanalangin siya, ay inutusan niya ang araw na huwag lumubog. Ganyan ang kapangyarihan ng kingdom citizen. Sabi niya sa araw, huwag kang lumubog hanggat hindi natapos ang gera. Hindi lumubog ang araw. Kaya kung babasahin ninyo sa history, meron dalawang araw, ilang oras ba yon, na tumigil ang pag-ikot ng araw sa mundo. Yun ang panahon na si Joshua, inutusan niya ang araw na tumigil. Pero, ang mga anak ng Diyos na naninirahan sa kaharian, we are not bound by time. Amen? That's why we do not grow old, hindi tayo nawawalan ng memory, we are always sharp. But, when you are fearful, you are locked in time. Because, faith is now. When you are in faith, it is always now and present. Kasi sabi sa Bible, now, Hebrews 11, faith is. Now, faith is the substance of things hoped for. And what is the antidote of faith? Fear. Once you are fearful, you immediately lock yourself in time. Halimbawa, sabi ng Panginoon sa iyo, para ikaw ay guminhawa, para ikaw ay mag-harvest, magtanim ka. So sabi ng Panginoon sa iyo, itanim mo ang pera mo para ikaw ay mag-adi ng pera. Pero ikaw ay natakot, naku, baka mawalan ako, baka maano ako ng ganyan. So, dahil sa takot mo, nailock ka in time. Amen. Because of your fear, you are locked in your poverty. 7 taong ka ng Kristiyano, dahil hindi mo pa rin binibitawan ang ikapu mo. Lahat ng mga kapatid mo, nag-asensohan na, nag-accelerate na, ikaw, nakakulong ka pa rin doon sa panahon, mahirap ka pa rin hanggang ngayon. Fear will lock you in time. Faith will release you out of time, so you will have dominion over time. Magkakaroon tayo ng separate study on how to have dominion over your time, so that you can accelerate in all things, because that is part of kingdom operation. Amen? Huwag kayong magmimiss sa series na ito. If you need to attend the morning service and the afternoon service, be sure that you will attend it. Kasi brothers and sisters, this will set you free. Amen. Excited ba kayo? Ako super excited ako dito sa, ano na to? Amen. Okay. Okay. So makita natin, napakadaming incidents sa Bible na kinancel nila or they have overridden time. Alam mo yon? They override time. For example, si Philip, nung nag-evangelize siya doon sa eunuch, di ba? Nung binautismohan niya, bigla siyang kinuha ng Holy Spirit, dinala siya sa Azotos. Di ba? Ang Panginoong Jesus, sa John 6:21, yung mga disciples, nung nagkaroon ng storm, natakot sila. Sabi niya, don't you care that we will die? Nung dumating ang Panginoon, nakita nila, ang Panginoong Jesus lumalakad sa lupa.
Napakaraming instances, in the kingdom of God, you are not limited by the natural. Amen. Tingnan mo si Pedro. Nakalakad ba siya sa tubig? Yes! Because of faith, that is kingdom living. Amen. Pero bakit siya lumubog? Natakot. O, di ba? Paano kaya tayo mag-operate ng ganun? Lagi nating sinasabi, God is the same yesterday, today, and forever. Kung nakakalakad nun si Pedro sa lupa, we can override time. We can break free from the natural law. Amen? Amen? Ngayon, pagka hindi kayo naniniwala, hindi kayo tatanggap. Just open your heart and your mind. All things are possible to those who believe. Ang mga imposible sa iyo ay magiging imposible sa iyo sapagkat hindi ka nananampalataya. Ang boundary mo ng bagay na dadating sa buhay mo ay ayon sa mga bagay na pinananampalatayanan mo. You have to make sure that you are going to cross that fence that is inside of you. Yung mga boundary na nilalagay ninyo sa puso ninyo, kailangan pagkatapos ng series na ito, maka-cross over kayo. Otherwise, hindi kayo magkakaroon ng breakthrough. For example, ang offering, 20 pesos lang ibibigay ko. Paano ko intusan ka ng Panginoon na magbigay ng 2,000? That will cross your fence. But I tell you, if you step in faith, the Lord can bring prosperity to you. Maraming mga tao, hanggang dito lang offering ko, hanggang dito lang. Ayokong pumunta kayo sa church na wala kayong natutunan. Amen. Okay. It is a place of now. There is no time. You can override time. You can even break free from natural laws. If you are a citizen of the kingdom and if you know how to live by faith. Because your entry into the kingdom is by faith. You will live by faith and you will die in faith. Amen. But you will live forever in your spirit. Amen. So the kingdom of God is both a spiritual and a physical. Hoy, 6:00 na. Uwi na tayo. Next Sunday na lang to. Okay, sige. So, bibilisan ko na. Jesus came to bring the kingdom and this means He came to introduce a new culture, a new value system. Alam niyo ba ang kultura? Kasi lagi natin, I am pressing for kingdom consciousness. Gusto ko na mabago, renew ang ating mind from the way the world is thinking. Ang paningin ng mundo, kailangan kang magkasakit para mamatay. No way! Amen? Baguhin natin yung thinking na yun. Hindi ka kailangan magkasakit para mamatay. Naku, gusto mo ba na butas-butas ka ng cancer para mamatay ka? Hindi. Meron tayong kapatid dito na slain. Ganyan pa rin siya, gwapo. Para at least, kaya bago kayo matulog, nakangiti kayo. Kasi kung kunin kayo ni Lord, at least, nakangiti kayo sa kabaong. Amen. O sige. A new culture, a new value system, a new government, a new reality, a new dimension, and new ways of doing things. Bagong kapamaraanan. Kaya nga sabi sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, the right way of doing things, and all these things shall be added to you. Pag-aaralan natin yan, isang preaching yan. Amen. And then, how do we enter the kingdom of God? We must be born again. The kingdom kind of living has always been God's will for us. Yan ang kalooban ng Diyos sa atin. Last two verses, Matthew 25:34. Matthew 25, pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, halika kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa sa pagtatatag ng sanlibutan. Amen? That was prepared for us from the beginning of time. So yun ang primary purpose ng Panginoon is to preach the message of the kingdom. Sabi niya dito,
Luke 4:43, sabi niya, subalit sinabi niya sa kanila, kailangan ko ring ipangaral sa ibang bayan ang magandang balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat ako ay sinugo para sa layuning ito. Amen. And Matthew 24:14, ang magandang balitang ito ng kaharian ipapahayag sa buong daigdig bilang patutuo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Brothers and sisters, God will use the church to advance the kingdom. At sa mga susunod natin na mga series, pag-uusapan natin, maraming question sa atin, bakit hindi kaya umaasenso ang buhay ko? Bakit kaya ganito pa rin ako? Kapatid, una, alamin mo kung ano ang assignment mo sa kaharian. Amen. Kailangan malaman mo yon, sapagkat kung hindi mo alam kung ano ang role mo sa kaharian, walang dahilan at rason ang Panginoon para pagpalain ka. The only reason God will bless you is that He is trusting that He can use you to promote and advance His kingdom. Apart from that, you will not be qualified for blessing. Amen? Tayo po ba ay napagpala sa hapong ito? Tayo po ay tumayo. Manalangin tayo, aming Diyos. Marami pong salamat sa iyo, O God. Nananampalataya kami, Panginoon, na ito ay itatanim mo sa aming puso. At salamat po sa iyo, O Diyos, na Lord, patuloy namin na maunawaan ang kaharian mo, paano kami mabuhay ng matagumpay, paano namin magaganap ang kalooban mo sa aming buhay upang kami, Panginoong Diyos, ay makapag-ambag, Panginoon, ng malaki, Panginoon, sa kaharian mo, O God. Sa oras na ito, dalangin ko ang bawat isang anak mo na naririto, O God, na Lord, patuloy mo kami bigyan ng kapahayagan. As we read your word, Lord, we are expecting revelations from you. Ang mga bagay na aming napakinggan, Panginoon, we will build on these things until, Lord, your word will become flesh in our lives. Magkaroon, Panginoon, ng kaganapan, ang sakdal na kalooban mo sa aming buhay. Salamat po, O Diyos, sa oras na ito. Dalangin ko ang mga anak mo na naririto at may inaasahan sa iyo, God. I pray that you will respond to their needs. Sa mga may karamdaman at may mga sakit, Panginoon, dalangin ko, Panginoong Diyos, na iabot mo ang iyong mapagpala at mapaghimalang kamay sa bawat isa na naririto. Ang mga may sugatang puso, Panginoong Diyos, salamat po. Haplusin mo, Panginoon, ang kanilang mga puso at isip. We apply the balm of Gilead, Panginoon. Salamat po, O God, na turuan mo din kami na magpatawaran sa isa't isa. Dalangin ko ang may mga suliranin, Panginoon, sa kanilang mga pamilya. Dalangin ko ang restoration mo. Salamat po sa biyaya ng pagpapatawad. Salamat po, turuan mo kaming mapagpakumbaba, mapagmahal, Panginoong Diyos, and help us to display your glory as your kingdom citizens, O God. Salamat po sa iyo sa hapong ito, Panginoong Diyos, paniniwalaan namin, Panginoon, na bawat isa ay binusog mo at pinuspos mo sa oras na ito. Pinupuri ka namin, Ama, ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay dadako sa pagbibigay.